Welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Green Yard TV and para naman po sa vlog natin for today, focus naman po tayo sa mga varieties ng snake plants or Sansevieria na maaaring maging popular o dapat meron ka ngayong 2023, ngayong taon na to. Siyempre, bago tayo magsimula sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Green Yard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden na andito lang po sa screen yung aming complete address. Ito na nga, simulan na natin ang ating listahan ng mga varieties ng snake plants na dapat or must have ngayong 2023. At unahin na natin sa ating listahan yung pinakakakaiba sa listahan natin na naandito ngayon. So, ito yung tinatawag natin na coppertone snake plants or kilala rin sa tawag na Sansevieria kirkii. Pagdating dito sa Sansevieria coppertone, doon pa lamang malalaman mo na kagad kung bakit coppertone yung ipinangalan dito sa snake plant na to. Kasi tingnan nyo naman, very unique talaga yung itsura ng halaman na to o ng snake plants na to. Isa to sa may pinakakakaibang kulay ng snake plants na maaari kang magkaroon. Tanda ko pa ito, talagang lumabas lang to or nakita ko lang nakita lang namin ito noong nag-pandemic. Labasan yung mga iba't ibang varieties ng iba't ibang klase ng halaman, kasama na dyan yung mga Sansevieria and ito yung isa sa pinaka lumabas din dati. And yun nga, dahil sa sobrang unique ng itsura nitong coppertone na to, naging popular siya. Kaya naman naging mabenta na hanggang ngayon is hanapin pa rin ng mga tao sa mga garden center. Isa pang kakaiba dito ay pa-spread out yung kanyang mga dahon. Hindi siya katulad ba nung ating mga common na mga Laurentii, yung mga golden na Sansevieria natin na upright lamang yung position ng dahon niya. Ito, pagka nagkaroon siya ng mga panibagong dahon, nag-i-spread out siya. At saka mas matigas ang bawat dahon nito kung i-compare natin doon. Hindi rin siya yung basta sasabihin mong palapad lamang as you can see dito sa video natin. Itong mga kirkii or itong coppertone na to ay lumalaki to, ang max height nito ay nasa 4 feet. Pero kadalasan is na may maintain lang niya or nare-reach niya is yung 3 feet. And kung halimbawa medyo maliit yung space na paglalagyan ninyo, is hindi siya advisable dahil mas malaki yung kakainin niyang space dahil nga hindi upright yung position ng pagsibol o ng pagkapal or paglago nitong mga coppertone. Pero gayon pa man, isa to sa pinaka-unique at hindi mo masasabing rare dahil madali lang din namang hanapin itong coppertone. Yun nga, isa sa pinaka-unique na Sansevieria ito, lalo na pagdating sa kulay at texture niya. Kaya normal sa kanya yung kulay na ganyan So, hindi ibig sabihin ito na tutuyo yung Sansevieria ninyo. Baka mamaya ang maging cause pa ng pagkamatay ng mga coppertone is overwatering dahil aakalain mo talagang natutuyo siya at kulang sa dilig. So, ganito talaga ang itsura niyan. And pagka naman hinipo mo siya, is matigas siya, firm siya, hindi siya yung sasabihin mong nanlalagas or natutuyo talaga. Ito ay napakatibay din, pwede mo din siyang ilagay sa direct sunlight or kahit sa no light at all na mga areas or lugar ng bahay mo, magta-thrive itong mga snake plants na to, itong coppertone na ito. Ang susunod naman sa ating listahan ay tinatawag naman natin na whale fin or mas kilala rin sa tawag na Mason's Congo. Pagdating dito sa snake plants na to, if you are looking for a snake plant na malaki at yung gusto niyo talagang lumalaki, ito yung isa sa pinaka maire-recommend natin sa inyo. Dahil ito, tumataas ang mga whale fin ng hanggang 4 feet at pwedeng lumapad ang bawat piraso ng dahon nito ng more than 1 foot. So, ganun kalapad yung pwedeng ilaki ng mga whale fin nyo. And magugulat ka dito kasi itong mga snake plants na to, itong mga whale fin na to, kapag ka meron ka itong juvenile o yung maliliit, hindi mo i-expect na makakapagpalapad siya or lalaki siya ng ganun dahil nagsisimula siya sa sobrang liit din talaga At isa pa, isa to sa tingin ko fast growing na Sansevieria na maaari kang magkaroon. Mabilis lang kumapal, mabilis lang lumaki yung bawat dahon nito. Mabilis din siyang magkaroon ng mga panibagong dahon. Kaya yung isang maliit na pasumo, siguro months lamang yan, kailangan mo na kagad mag-repat dahil maiiwan niya na yung pot na yan. Dahil mabilis nga siyang lumaki at mapapansin mo, katulad ng nangyari dito sa mga whale fin namin, nagsimula siya sa single na sabihin na nating 6 inches pero ngayon yan, tuloy-tuloy
yung pagkakaroon niya ng panibagong mga dahon. And kung halimbawa gusto nyo mapabagal yung paglaki nito, it's advisable na hindi mo din siya kagad ire-repat. Ayayin mong mag-root bound talaga yung mga snake plants or yung mga whalefin ninyo bago natin ilipat sa much bigger pot. Kasi yun, makokontrol natin kahit papaano yung paglaki ng mga whalefin kung bawa hindi natin sila basta-basta inire-repat or tinatransfer sa much bigger pot. And katulad ng karamihan ng mga snake plants nito, ito hindi rin siya masyadong upright and medyo kakailanganin mo rin ng mas malaking space dahil nga lumalapad ang bawat dahon nito. At mas kakailanganin mo din ng mas malalaking paso dito. Yun yung isang ano natin dito, siguro downside nitong mga snake plants na to, nitong whalefin na to. Kasi since lumalaki sila, kung halimbawa papagpalipat-lipatin natin sila ng pwesto, medyo mahihirapan tayo. Pero kung halimbawa, dyan lang naman siya sa isang parte ng bahay mo, wala kang problema. Tamaan man siya ng morning sunlight or direct sunlight, kahit pa sabihin mong afternoon yan, don't worry kasi kayang-kayang mag-thrive ng inyong mga whalefin. And most of the varieties na nandito sa listahan natin, very flexible. So, ibig sabihin, from no light at all hanggang sa bright, direct sunlight, kayang-kayang i-tolerate nitong ating mga whalefin. Alam, pagdating sa watering, syempre, kung halimbawa kung saan siya nakalagay, is doon tayo magbe-base ng watering. Kung halimbawa tinatamaan siya ng direct sunlight, syempre mas madalas natin siyang tutubigan or didiligin, mas marami rin yung amount of water na ididilig natin sa kanya. Kung i-compare mo doon sa mga halaman o mga snake plants natin na nasa loob ng bahay na hindi nasisinaga ng araw. Kasi hindi basta-basta matutuyo yung soil ng mga nasa loob ng bahay kung i-compare natin yung tinatamaan ng direct sunlight. At ang susunod sa ating listahan ay itong tinatawag natin na Sansevieria obritiana. So pagdating dito, medyo meron siyang similarity dito sa ating whalefin. Pero ang big difference nito sa whalefin is yung nilalapad nito at inilalaki nito. Kasi ang max na spread at saka height nito ay nasa 1 to 2 feet lamang. Unlike nung halimbawa sa whalefin, umaabot siya hanggang 4 feet. Isa pang malaking makikita mo dito, although medyo similar siya ng konti sa whalefin, pero mas visible dito yung pattern na parang ayan kung mapapansin niyo dragon scale. Sa pangalan ng variety ng snake plant na to, may kasamang dragon. So siguro doon ibinase yun dahil doon sa parang kaliskis ng dragon, doon sa pattern na meron dito sa obritiana. And ito, yung pattern niya is visible yan mapa na sa underside ng dahon o kaya na doon sa pinaka ibabaw ng dahon niya. Para natin doon sa whalefin, ito mas more on pa-upright yung position niya. And medyo may pagka-ovate yung shape ng bawat dahon niya. Hindi siya yung basta katulad ng mga common natin na snake plants na palapad lamang siya. Isa lang yung sukat, isa lang yung lapad ng dahon niya. Ito kasi parang magsisimula siya sa makipot and then lalapad sa middle. And then habang ikaw ay papunta sa top, medyo nagiging ulit siya, pointed ulit. So ganito tong ating obritiana. Ito medyo marami yung nalilito. Kasi aakalain mo na itong obritiana ay parang baby or juvenile na whalefin. Ang susunod naman sa ating listahan ay yung tinatawag naman natin na Sansevieria moonshine. Pagdating dito sa Sansevieria moonshine, ito yung isa sa pinaka plain and simple na Sansevieria na pwede tayong magkaroon para sa akin. Kasi ito, ang kulay ng dahon niya, kita nyo naman, makikita nyo naman dito sa video natin na plain lamang siya, walang kahit na anong pattern. Pero yung medyo may pagka-silver niya na kulay na na dahon, yan yung nagdadala ng ganda sa kanya. Idag mo ba dyan yung parang pinaka-highlight niya or lining na kapiraso doon sa edge niya na color green. Pagdating dito sa Sansevieria moonshine, nalaki siya ng hanggang 12 to 18 inches. So less than 2 feet yung pwedeng itaas nito. Ito na to kasi itong mga Sansevieria moonshine ay upright yung position. Mas maa-appreciate mo yung ganda ng moonshine kapag ito ay lush na or makapal na katulad ng mga karamihan ng snake plants pagka medyo puno na yung inyong mga yung pot na pinaglalagyan niya is doon nyo ma-appreciate yung ganda nito at saka yung pagka-classy or pagka-simple nitong halaman na to. Diba meron tayong mga snake plants na nagre-revert? Ito yung hindi ko pa din ma-explain kasi dito sa isang sa isang variety natin ng snake plants, yung which is itong ordinary, di ba meron tayong Sansevieria or yung snake plants natin na gold yung edge niya or yung gilid niya.
na kapag pinropagate mo siya, nawawala yung yung yellow edges niya or yung gold edges niya, nawawala yan. Parang bumabalik siya dun sa pagka-color green lamang. Pero itong isang to, katulad nitong nakikita nyo dito sa video, meron siyang lumabas na moonshine. So, walang kahit na anong patterns, makikita nyo naman na dito talaga siya galing. So, makipapapansin nyo na walang kahit na anong, walang kahit na anong patterns yan. Yan yung sumibol na panibagong baby dito sa snake plants na to. So, maaaring dito rin nang galing or dito rin nagmula itong mga Sansevieria moonshine. Kaya lang, hindi na siya naulit Parang once lang nagkaroon ng ganitong mutation dito sa natin, sa snake plants na meron dito sa bahay. Ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang tinatawag na Blue Sansevieria. So ito dito sa Blue Sansevieria, medyo may pagka-bonsel type siya, pero iba pa rin po siya sa bonsel. Ang una sa lahat, yung texture ng dahon niya, makapal din siya, pero medyo curve yung niya, yung loob ng dahon niya. Mas matitigas yung bawat dahon nito. And ayan, makikita nyo na same siya ng bonsel. Sumisibol yung panibagong dahon niya doon sa pinakagitna na portion ng halaman. And ang puno siya na nagkakaroon ng mga panibagong dahon. Pagkatapos, every time na may sisibol na panibagong dahon sa gitna, magi-spread out yan unti-unti. Kaya medyo kakailanganin mo ng mas malaking space, palapad dito sa mga halaman na to. Aabot to ng around siguro kulang-kulang 2 feet yung pwedeng i-spread nitong bawat dahon ng inyong Sansevieria Blue. Kaya yun, medyo mas malaki yung kakainin nating space. Pero palapad lang siya. Kasi isang lang siya. Hindi siya yung sasabihin mong all over the place yung pag-spread out niya. Hindi. Hindi naman siya ganon. And kapag ito ay nagkaroon ng panibagong baby, sibol siya na isang parang panibagong puno na magiging ganito ding kalapad. At ang susunod naman sa ating listahan, kung meron tayong Sansevieria Blue, meron din tayong tinatawag na Sansevieria Blue Q. Pagdating dito, ito para siyang hybrid na snake plants. And ito parang hindi na ako masyadong nakakakita nito ngayon And kaya kapag meron ka nito, parang napakaganda nitong ipang-display. Para siyang isang maliit na halaman o na snake plants, hindi siya masyadong lumalapad So ito, hindi siya takaw space. Ayun siya sa pagdating sa Sansevieria Blue kasi itong Blue Q para siyang nagpapatong-patong na halaman na different yung pattern niya. Parang alternate hanggang sa tumaas siya ng tumaas. Ito palang natatry mag-propagate nitong Blue Q na ito dahil siguro katulad ito ng karamihan ng mga dwarf snake plants na kung saan ay may sisibol siyang panibagong katulad niya na mas maliit para magkaroon ulit ng panibagong ganito. Kadalasan kasi mga dwarf snake plants, ganun yung ganun yung pagsibol nila o ganun yung paglaki nila. Panibagong puno, hindi katulad nitong mga snake plants natin na common, ordinary, na palapad lang ng palapad or may lalabas lang na panibagong palapad na dahon dito sa bawat palibot niya. So ito, isang buong ganito ulit yung kailangan mong palakihin. Ito may pagka-slow grower siya, kaya tamang-tama siya kung halimbawa maliit yung space na paglalagyan mo o kaya ilalagay mo siya sa mga computer table mo. Ito yung isa sa pinakamaganda. O kaya may maliit kang lamisita or planter box dyan na pwede mong paglagyan ito or pag-displayan. Ito yung isang perfect na variety ng snake plant na maaari mong makuha. And syempre, hindi naman pwedeng mawala sa listahan natin itong bonsel. Pagdating dito sa bonsel, ayan, nakikita nyo naman, yung bonsel natin dito nagkaroon na ng baby. Ever since, inirepat natin siya isang beses dahil itinransfer natin siya dito sa lalagyan na to para lang at least maging mas presentable yung snake plant na to dahil iba yung pinaglalagyan niya before parang disposable lang. So ito, nilagay natin siya sa plastic na pot. And ever since, hindi na natin siya nirepat. Pero as you can see, lumapad na siya ng lumapad. Nagkaroon na rin siya ng baby. So maaaring ganito yung mangyari sa mga blue, Sansevieria Blue at saka sa Blue Q. As you can see, nagkaroon siya ng panibagong ganitong klase. Hindi yung sasabihin mo, although kumakapal at lumalago, nagkakaroon ng panibagong dahon, yung inyong bonsel, I think titigil din siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon siguro may limit lamang yung paglabas ng bagong dahon dun sa gitna. Siyempre, di ba, pagka puno na yan, so siguro doon na, kaya nagkaroon na siya ng panibagong baby. Dahil yun na yun, ito na yung matured version ng bonsel. Kaya yan, sa tingin ko may ilalaki pa tong ating bonsel dahil ayan naman, kita nyo naman na medyo alangan na sa kanya yung paso niya. And hindi pa nga natin siya na-i-repat. Siguro mga 2 years na to dito sa natin sa pot na pinaglalagyan niya. Actually, hindi na nga to juvenile na bonsel dahil ang laki na rin kung tutuusin. So, yan.
And maaari pang may ilaki itong ating bonsai kung italagay natin siya sa much bigger pot. Pagdating dito sa bonsai, ayan, makikita nyo naman yung pattern or yung itsura ng bawat dahon niya. More on, sabihin natin, buo. Hindi yung katulad nung sa blue na may pa-curve or merong uka sa gitna. Ito, buo siya, medyo may pagka-cylindrical type. Kaya tulad din ng sa Q, medyo kailangan natin na mas malapad na space para dito. Dahil yun nga, palapad siya ng palapad. And yung bawat dahon niyan, kung makikita nyo, nalapad nga siya, hindi pa upright dahil bumubuka siya. More than 1 foot yung pwedeng ilaki or ihaba. And sa tingin ko, meron pa itong mas ihahaba. At ang susunod sa ating listahan, ito yung isa sa pinaka-paborito din natin na snake plant ngayon. Ito yung Sansevieria bacularis. Ito ay very underrated na halaman o na variety ng Sansevieria. Pero ito ay isa sa pinaka-popular, isa din sa pinakamadaling hanapin at isa din sa pinakamadaling alagaan. So may mga variety rin kasi ng snake plant na minsan hindi mo masyadong maintindihan yung madaling malusaw. May mga ganun pero dito sa bonsai, nako, eto, kita nyo naman, tuloy-tuloy ka lang sa pagkakaroon ng panibagong dahon na sumisibol dito. Mapamaliit man yan na bacularis or yung medyo malaki na yung bilhin mo. Katulad nito, meron tayong small na size nito at meron tayong large. Actually, meron pang mas malaki dito na available na nabibili ngayon Kaya lang, parang mas prefer ko tong height na to ng bacularis. And ito, ang ginagawa dito sa bacularis para mas maging maganda is minsan nilalagyan nila ng mga ribbon para pagka nakita, lalo na yung mga naniniwala sa feng shui, and snake plant kasi yung isa sa lucky plant So, and sasamahan mo pa ng mga ribbon, pang display kapag ka Chinese New Year or even sa New Year. So, yan. And ito kasi napaka-plain and simple ng bacularis. Upright lang ang position niya. Mas makapal, mas maganda. And pwede mo siyang ilagay sa mga kitchen mo. Parang sobrang minimalist ng dating nitong mga bacularis. And ang isa pa kasi, available to sa iba't ibang sizes talaga. Kaya kung ano man yung size na meron o na gusto mo, halimbawa yung space na paglalagyan mo, magkakaroon ka o may available ka kagad na mabibili nito. So, yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.